Previously nga mga tropa, tinikman natin yung Hoegaarden na peach flavor at ngayon naman nakikita ninyo dito sa isa nating camera, meron tayong Hoegaarden Rosé. At eto nga pala yung raspberry na flavor nila. At sa totoo lang mga tropa ko, yung lasa ng peach flavor nila, medyo may pagkatamis siya na medyo lasang candy. At alam nyo yun na meron siyang parang lasang hahanap-hanapin nyo. At sa totoo lang, parang nagugustuhan ko etong mga ganitong klase na inumin. Hindi naman malakas yung alcohol content niya, 3% alcohol by volume lang, pero sa mga ibang country 5% yung alcohol volume niya. Pero dito sa Pilipinas ay 3% nga lang. At kung hindi ako nagkakamali, etong beer na to ay imported pa from Thailand, pero hindi ko alam kung saan talaga siya pinaka nag-originate. Etong Hoegaarden na wheat beer. Natikman ko na rin yung pinaka plain flavor niya, yung original niya na flavor. Medyo may katagalan na rin. Siguro mga 1 year ago na rin or may 2 years ago na rin. Refreshing naman yung lasa niya nung pinaka-original lang and medyo natatabangan ako. At etong flavored wheat beer nila medyo meron siyang pagkatamis talaga na tipong parang lasang candy. At yung amoy niya talagang alam mo yun na parang lasang candy talaga. At without further ado, buksan na natin. Nabili ko nga pala to sa supermarket around 180 pesos. At mga tropa ko ay highly suggest na kung titikman nyo tong Hoegaarden, ang bilhin ninyo ay yung nasa glass na variant or yung tipong babasagin yung ganito. Kasi para sa akin, kung bibili kayo mga tropa ko ng mga nasa metallic na ganitong incan, medyo magkakaroon kayo ng parang medyo lasa-lasa na pagka-metallic. Ewan ko lang mga tropa kasi sa experience ko, medyo iba talaga yung lasa ng mga nasa bote. At kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo dun sa previous vlog natin, meron silang sariling technique. Kailangan kapag isasalin mo siya, wag mo siyang kagad na pupunuin. Tapos yung natitira, medyo haluin mo siya ng ganito. Tapos yun yung pinaka magpupuno. Dahil nga etong beer na binili natin ay 500 ml, hanggang ganito ko lang siya muna. Pero may mga sobrang matitira dyan. Pero anyway, hinalo ko na siya. At ganito yung kulay niya mga tropa ko. Para siyang, alam niyo yun na pomelo, yung tipong tang na pomelo. Ganun yung kulay niya. Medyo mapink-pink siya mga tropa ko. And syempre, a sweet beer, expect na natin yung medyo meron siyang pagka-cloudy. Sana nakikita ninyo ng clear dito sa camera natin. Ma-cloudy siya and okay naman yung pagkabula-bula niya. Pero syempre, hindi siya agaya ng mga beer na typical na iniinom natin na talagang ang lalakas nung bula. Pero netong nakaraan, meron akong natikman na wheat beer. Talagang ang lakas nung pagka-foamy na pagkabula-bula niyan. And simulan na nga natin to, amoyin natin. Hindi ganun kaamoy yung kanyang flavor na as raspberry. Pero yung isa na tinikman natin, yung peach flavor niya, talagang amoy na amoy mo yung lasang pagka-candy. Eto parang medyo naamoy ko sa kanya talagang fruity yung flavor niya. Tikman na natin. So as expected, medyo may pagkatamis siya and yung body ng pagka-beer nandun pa rin pero parang medyo na overpower na siya nung tipong pagka-juice. Siguro sa tingin ko, etong target audience netong Hoegaarden na raspberry na flavor yung mga tipong mga babae-babae at sa tingin ko yung mga tipong mabababa lang talaga yung alcohol tolerance nila. Sa totoo lang, ang sarap niyang inumin, para siyang juice na alam niyo na medyo may konting alcohol content pero mas nai-empower talaga yung tipong parang juice lang. Para sa akin, mas masarap yung ininom natin na peach flavor na itong nakaraan kung ikukumpara natin dito sa rosé or yung etong raspberry na flavor ng Hoegaarden. Hindi ko masyado gusto yung lasa niya. Siguro yung iba magugustuhan to, lalong-lalo na yung gusto yung mga medyo ma-fruity na flavor. Pero para sa akin, hindi ko siya masyado gusto. To tell you honestly mga tropa, yung lasa niya para siyang premium na tuba. Kaya kung nakatikim na kayo ng tuba, ganun na ganun talaga yung lasa niya. Para ka lang umiinom ng juice, pero anyway, it is a good thing din siguro para sa gustong maka-experience na makainom ng ganitong klase na beer. Mga tropa, kung iinumin nyo to, kung hindi kayo umiinom talaga ng mga beer, parang iisipin nyo na para lang talaga siya na flavored juice. Ganun na ganun lang talaga. Pero syempre kung kahit papano nakakatikim ka na ng mga beer, nandun pa rin yung body na feeling beer pa rin siya, pero napakahina na. For the 3% alcohol by volume niya, hindi na siya ganun kalakasan talaga. Parang wala lang. And kung tatanungin nyo ako kung
kayang-kaya siyang i-straight. Kayang-kaya, napaka-refreshing and napakalasa, matamis. Siguro yung pagkatamis niya mga 3.5/5 din, mga ganun. Pero mga tropa ko, ang nakikita ko talagang mga bad side dito sa Hue Garden na to. Medyo mahal siya. And etong 500 ml, 180 plus ko siya nabili. Parang 185 or 181. Kung bibili kayo ng mga ganito, yung 250 ml, kagaya ng nakikita nyo dito sa screen, 97 pesos na siya. Kung gusto nyo lang tikman, syempre, it is a good experience din. At kung tatanungin nyo ako kung bibili pa ako ulit na itong Hue Garden na raspberry flavor, sa tingin ko hindi na. Pero yung peach flavor, medyo meron siya sa aking kurot Medyo may lasa siya na parang hahanap-hanapin ko. Etong Hue Garden na raspberry, hindi ko siya masyado trip sa totoo lang. Pero baka sa inyo, baka trip nyo yan. At eto mga tropa yung pulutan natin, may natitira pa ako ditong mani. Eto nga pala yung mani na binili rin namin sa Dali. Yung taste profile na itong mani na binili ko sa Dali, para lang siyang sugo. Kung alam nyo yung lasa ng sugo, ganun yung flavor niya. Yung sugo na parang plain lang. Sa nakakaalala pa nung mani or yung chichirya na yon, yung kalaban ng Happy, ganun lang yung lasa na ito. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin, and kung i-rate natin to, all in all, para sa akin siguro mga nasa 3 lang siya. 3/5 lang. Medyo mas lamang talaga yung peach flavor niya, mas masarap yung peach flavor kung ikukumpara mo dito sa raspberry. Pero syempre, itry nyo din, baka mas gusto nyo tong raspberry. So dito na nga natin tapusin to. So ayun lang, like, share, and subscribe. Cheers mga tropa ko. Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot sa hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawa. Sige.